Okay, wag natin i-take for granted itong tanong ni Taken for Granted. Good afternoon po. Okay lang po ba yung itlog na maalat sa Shih Tzu? Kung sakali po kasi nadilaan lang nung shell, okay lang po ba yun? Thank you po in advance. Okay. Okay, magandang tanong yan ng mga salted eggs. Alam niyo ba kung paano gumawa ng salted eggs? Nakakita na po kasi ako niyan house to house kami minsan, may nakilala ako na gumagawa talaga ng mga salted eggs. Ang ginagawa niya, kumukuha siya ng lupa mula sa Antipolo daw, somewhere, no? Yung pulang lupa. Tapos binababad niya doon sa lupa yung mga itlog. I think itlog ng, I don't know, ordinary chicken eggs yun or duck eggs, pero binababad niya doon for some days or weeks. Tapos, kinukulayan na lang yung egg na yon after na nahigop nung itlog yung salt doon sa mixture na ng soil and ng salt. So it is depende po kung paano ginawa yung salted eggs. Meron kasing mga iba ginagawa lang nila salt lang, ganyan. Pero alam niyo po, pagka binigyan niyo ng salted eggs yung aso ninyo, wala naman pong masama yun kung kakaunti lang. Pero kung maliit yung aso tapos isang itlog, mas concentrated yung effect nun kaysa nagbigay kayo ng isang itlog sa malaking aso like a Great Dane. Parang wala lang sa kanila yan. Basically naman po kasi ang salt, hindi po masama, no? Kasi may mga nagkakalat po ng maling information na masama daw ang salt sa mga aso. That's very, very wrong. Kasi po, salt is essential for lives ng tao at lives ng mga aso. Kailangan po kasi yung sodium para sa mga basic processes ng mga selula natin. Lahat ng katawan natin ay gawa sa iba't ibang mga selula. Diba? So, yung cells, they are components of tissues. Tissues are components of organs. Organs are components of systems. And systems are components of the organism. Kapag walang salt ang cell, hindi niya mailalabas yung mga iba-ibang mga, tawag ito, mga components ng nutrition ng mga cells, tsaka yung mga components na kailangan ilabas ng cells at ipasok yung nung cell sa loob ng intracellular matrix, yung sa loob ng membrane ng cell. Kung wala yung tinatawag na sodium-potassium pump, it's a very long story pagka ikikwento ko pa sa inyo lahat yan. Pero yung sodium-potassium pump, basically gumagamit siya ng sodium and potassium din. Pero kung walang sodium, maaaring hindi mailabas ng mga cells or maipasok ng mga cells yung mga sangkap na kailangan niya ilabas o kailangan niya ipasok because wala nga siyang sodium. Alam niyo ba, isa sa mga kailangan ilabas ng mga muscle cells, for example, is yung lactic acid. And lactic acid, pagka nag-build up yan yung cause ng cramps, yung pinupulikat ka, ayan. Kaya pagka pinupulikat po kayo, dahil lagi kayo nag-swimming o kayo maghapon kayo pinagpawisan dahil nag-exercise kayo o nainitan kayo, ay kumuha lang kayo ng pinch of salt, kumain kayo ng pinch of salt para hindi na kayo birahin ng pulikat. Minsan pag natutulog ka, pag pinupulikat ka, antigas ng, ng binti mo or what, yung paa mo. Ayan, konting salt lang po kailangan dyan. Inuman nyo rin ng tubig. So, hindi masama ang salt, basta ang problema lang, pagka kumain ka ng mga salty foods or kumain ka ng salt, hindi ka uminom, yun ang masama. Hindi mailabas ng katawan mo yung mga kailangan niya ilabas through the urine, magkakaroon ng kidney problems and urinary problems. So, hindi po masama ang salt at the right amount, kaya ang SDA natin, may konting salt po yan. Hindi totoo yung sinasabi nila na pag may salt ang dog food ay masama na. That's not right. Kung walang salt, walang sodium ang dog food, malaking problema yan para sa mga dogs natin, even for humans. So, yung nadilaan lang naman ng aso po ninyo, Miss or Sir, taken for granted, yung shell lang naman ng shell lang naman ng salted egg, hindi naman po masama yun. No? In general, hindi naman po talaga, unless merong kung anumang laman yung shell na yon. Pero kung salted egg lang siya, no, ordinary, hindi po masama yun. Huwag kayong mapraning masyado. Kahit po kumain po yung aso ninyo ng salted eggs na kakaunti lang, hindi naman po niya ikamamatay yan. It's not bad. Just make sure always, always make sure na yung aso ninyo ay may tubig 24/7. O lagi siyang may maiinom na tubig na hindi nainitan ng araw, na hindi madumi, na hindi nahaluan ng dog food or ibang pagkain kasi napapanis yan. Hindi maganda yan para sa kanila. Dapat clean, potable water ang available sa aso ninyo 24/7. Tandaan niyo guys. Okay, so
Yan po ang masasabi ko tungkol sa salted eggs. And imbis na pakainin nyo kasi yung mga aso niya kung ano-ano, di ba? Sabi nga ng mga tiga food technology ay when in doubt, throw it out. Tapon nyo yan kapag may duda kayo. Huwag nyo pakainin sa aso nyo kung may duda kayo sa kung anumang table food or food items. When in doubt, shut it out. Don't give your dog anything, no, na hindi nyo siguradong pwedeng pakainin. Kasi maraming mga human foods, table foods na questionable sa health ng mga aso natin, lalo na mga plant-based foods. Okay, kagaya ng raisins, chocolates from cocoa, nuts, or like iba pang mga ingredients like mga onions at iba-iba pang mga ingredients, no. So SDN, pakain sa aso nyo para wala kayong problema. Kahit pure SDN ang aso nyo from 3 weeks old hanggang senior years niya, kahit SDN lang ang pakain nyo dyan, walang problema at sobrang maganda yung kalusugan ng aso ninyo. You don't need to give anything else. You don't need to give supplements. You don't need to give food items na pampasarap lang o masuspoil pa nga yung aso kapag kung ano-ano pinapakain ninyo. SDN, magtiwala po kayo. The best dog food in the multiverse.